mawash mo na yung brain. Kasi sa paligid natin, meron talagang tinatawag na nagma-mindset, program, nakaset sa mind. Meron kasi sa paligid natin nun na yun na ang ating naging, kasi yung perspective natin sa buhay, nanggagaling yan sa paligid natin. Nung bata tayo, wala namang tayong isip, di ba? O kayo nyo galing yung mga ideas na meron tayo, dahil yun sa paligid natin. Kung paano ka pinalaki, paano ka, alam mo yun? So, lumalaki ka na, naka-program na yun. Kaya maraming tao, sila lang talaga yung pumipigil sa kanilang sarili. Pero ito, mga achievers naman to, pero kulang pa yan. Huwag nyo tingnan na malaking achievement na. Celebrate natin one day lang, pero sobrang kulang pa. Sobrang liit pa. Oo, kailangan. Kasi, tandaan mo, sobrang laki ng inilagay sa atin ng Diyos. Bawat isa na nandito, sobrang laki ng inilagay. Kaya kailangan mo ng Holy Spirit, kailangan siya para mangyari. Kasi hindi mo kaya sa tao lang Kailangan mo ng Diyos. Ito yung kulang sa lahat ng nangyayari sa labas. Yung leadership na walang Diyos, kulang talaga. Kasi sarili mo lang kagalingan, diskarte yung tapos pagka umaangat ka, yayabang ka. Kasi feeling mo ikaw yung gumagawa nun. So, sa sarili mo lang kakayahan, oo, magagawa mo pag magaling ka. Pero pag may Diyos ka, hindi kaya ng galing mo yung magiging resulta mo. Yung pag narinig ng tao, paano nangyari? Ganun ang mga lagi nilang masasabi. Kaya importante na huwag tayong makalimot kasi lumalaki na yung kita natin. Minsan kasi pagka nasa mahirap tayo na sitwasyon, doon lang tayo close kay Lord Pag gumiginawa na, di ka na nakakabasa ng chapter 1 ng Proverbs, di ba? O Matthew, di ba? Di ba? Tulog ka na agad Pero nung nagsisimula ka pa lang, panay ka pray, panay ka. Pero pagka umaase-asenso na, medyo gumaganda-ganda na yung takbo, nakakalimot tayo. Kaya importante natin, huwag natin kalimutan. Kasi sabi ni Lord, uy, kunti pa lang yung nakalimot ka na agad. Kaya ang laki-laki pa nito. Diba? Sobrang layo pa natin. Sobrang layo. Kailangan meron mag-100 million per month sa worldwide. Kaya yun, nangyari yun sa mga networking sa labas, sa ibang bansa. Sabi natin 10 years, birahin natin. Pero yung walang yung alam mo ba si Paul, mga apostol, pag binasa mo ang Bible hanggang madaling araw siya nagpi-preach, nalaglag pa yung bata Kasi nainantok na kasi sa third floor yung bata, nakikinig pa sa kanya, sa bintana lang nalaglag patay. Inanon niya, binuhay niya. Kasi kawawa naman, nakinig lang ng preaching, namatay pa. Sabi na, Holy Spirit, buhayin mo. Nabuhay yung bata. Kasi si Paul, walang tigil, passion niya kasi. Hindi kayo magpapapressure. Pag passion mo, wala yung word na pressure. Right. Nakuha natin? Ibig sabihin, kasi pagka hindi mo gusto, pressure ka. Alam mo yung empleyado na binigyan ng trabaho ayaw niya, pressure ako doon sa pressure kasi hindi niya, pero pag gusto mo, may pressure ba? Wala. Pag naglaro ka ba ng di ba gusto mo yung laro, kahit umagahin ka dyan, wala. Di ba, hindi pressure para sa'yo. Kasi gusto mo. So kung gusto natin yung pagtulong sa kapwa, pag-share lang naman ng ginagawa natin, hindi pressure yun, tinabuti ka madaling araw. Basta, ang mapapayo lang namin, kailangan lawakan lang natin to. Papasukin natin yung mind ng Diyos. Kaya sinabi nga niya sa Isaiah, your thoughts are not my thoughts. Ano ibig niya sabihin? Kailangan, ang gusto niya sabihin, kung anong thoughts mo, dapat ganun din yung thoughts mo. Kasi tayo, limited Kailangan wala. Kaya nga, di ba, nagtaka sila, nagtanong sila Pedro,
Sino pa ba ang maliligtas kung ganun kahirap pala ang ang requirements? Ang sabi ng Diyos, nilalagay natin sa ating supercar. Matthew 19:26, diba? Sa tao, oo, imposible. Pero sa Diyos, wala. Lahat posible. Kailangan, next year, meron na, yung kinikita ni Mentor May, meron nang umano doon. Oo, meron na agad. Minsan kasi, baka kasi nasa isipan natin, siya kasi 01, nauna kasi siya, may grupo na siya, baka hindi na namin abutin. Huwag tayong ganun mindset. Lalo kang tatagal dyan kasi ikaw naglimita eh. Ikaw lang naglagay ng bakod mo eh. Diba? Kailangan mong isipin kung ano yung gusto mo mangyari. Pero habang ginagawa mo, yung pakiramdam, nakuha mo na. Whatever you ask in prayer, believe that you have received, and it will be. So, maniwala ka muna na nasa iyo na bago mangyari. So, sa madaling salita, pag natin to, papadaliin, i-shortcut natin, kung ano yung paniwala mo, yun ang maging ikaw. So, lahat ng naging resulta mo, depende lang yun sa paniwala mo. So, mamaya, pag hanggang sa hindi kasi kaya ng Diyos, hindi ibig sabihin na wala siyang kakayanan. Kumbaga, pag ayaw ng tao, ayaw mo, wala siyang magagawa kasi may free will ka eh. So kailangan niya makipag-cooperate palagi. Ang Diyos, dahil may gustong gawin sa mundo, kaya ka nag-exist. Kailangan ka niya eh. Hindi ka naman nilagay lang dito para pamparami. Nandito ka talaga, kumbaga yung existence mo, may purpose talaga. Kasi meron siyang gustong gawin through you. I-manifest niya yung kanyang purpose, saka intent, saka will, yung glory niya. Kaya lang, ikaw yung umaayaw. Ayaw natin makipag-cooperate. Hindi niya magagawa yun. Kaya nga, di ba, sabi ni John Wesley, without man, God cannot. But without God, man cannot. Without man, God will not. Yun yung binulong kay John Wesley ng Holy Spirit. Kung wala ang Diyos, hindi kayo ng tao. Pero kung walang tao, hindi gagawin ng Diyos. Kaya, yung reason pa lang na nandito ka, ibig sabihin, kailangan ka ng Diyos. So, ang tanong, willing ka ba magpagamit? Kaya pag nagpagamit tayo sa Diyos, yung result beyond sa ability natin. So, ang pinaka-importante ngayon, yung relasyon natin sa Holy Spirit. Ingay, no? Hindi. Nakasara na yan. Bigay natin yung mic. Marinig na rin sa labas, no? Importante ngayon, yung relasyon natin sa Holy Spirit. Hindi religion. Religion, bibigyan ka ng routine, rituals, tradition. Holy Spirit, bibigyan ka ng power. Diba? Ano sinabi sa Acts 1:8? And you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. So, sa religion, bibigyan ka ng task, rituals, traditions, routine, pero walang change masyado. Na-focus ka lang doon. Ang Holy Spirit, iba. At yun yung goal ni Jesus kung ba't siya pumunta. Kasi hindi natin ma-live yung purpose at ma-fulfill natin o ma-maximize yung potential kapag wala ang Holy Spirit. Kailangan niya ng tirahan eh. Kaya bumaba si Jesus para yung blood niya malinis
At lahat ng niniwala, doon na makapasok ulit. Kasi, nawala kasi ang Holy Spirit eh. Nung si Adam nag-rebel. Eh ngayon, binalik ni Jesus. So, alam mo, katabi namin yung general manager ng Gucci, pinatabi sa akin, nag-dinner kami doon sa Gucci event. Buddhist siya eh. Wala siyang ano kasi Vietnamese eh. Yung mga anak niya, Christian, sa Christian school kasi. Kwentuhan kami, taga-Guam siya. Hawak niya yung South Asia and Pacific. So yung Australia, so buong Asia. Tapos sinare ko sa kanya yung ano natin, product. So gusto niya i-try. Pinakita ko yung ano. Tingnan mo ha. Pinakita ko yung ano ni Shirley May, income. Pag-convert natin sa US dollar, 160,000 US dollar o basta mga ganon. O 120, basta ganon. Sabi niya, 18 years siya sa Gucci. 18 years. Sabi niya, ano ginagawa ko dito sa Gucci? Namali ata ako ng career, sabi niya. Oh, baliw siya. Sabi, hindi pa ako kumikita ng ganyan dito. Sabi ko, you can do it part-time. Tapos, may nakwentuhan kami, na-amaze siya. Magbabasa na siya ng Bible. Alam mo kung saan ako start? Bakit I am? Siya, bakit I am ang word, I am worldwide yung name? Sabi niya, is it the initial of your name? Ganun, sabi ko, no. Sabi ko, you have a wifi? Parang data, mga internet? Yes, I go. Can you just type, search mo sa Google, parang ganun yung Exodus 3 o 6, parang ganun. Nakalagay doon, nung kinausap ng Diyos si Moses sa burning bush at narinig, sabi ng Diyos, narinig ko ang iyak ng mga Israelites. Gusto ko i-deliver mo sila. Punta ka, sabihin mo na ako nagpupunta sa iyo. Sagot ni Moses, pag nagtanong sila sa akin, ano ang pangalan mo? Ano ang sasabihin ko? Sabi ng Diyos, sabihin mo, I am, nakapital yun. I am who I am. I am who I am. I am has sent, who sent you, parang ganun. Tapos nakalagay sa baba, this is my name forever. Ang word na I am, Yahweh yun. Kaya sabi ko sa kanya, kaya I am worldwide kasi God worldwide. Through this business, i-introduce namin ang Diyos sa negosyo ito, sa buong mundo. So na-amaze siya kasi nabasa niya yung Bible eh. Kaya ang Bible, inspired yan ng Holy Spirit. Salita ng Diyos yan. At pagkain natin yun. Sabi ni Jesus, di ba ano sa Satan? Sabi niya, itong bato, kainin mo na. Gawin mo ng tinapay. Kasi gutom ka na, nag-fasting ng 40 days eh. Sabi ni Jesus, man does not live on bread alone, but by the word, o basta every word of God, parang gano'n, kahit anong Diyos. Kaya nung nabasa niya, parang kinausap siya. Sabi niya, first time lang nakabasa ng Bible. Sabi niya, ganda pala nito, alam mo yun? So, paano ba ako mag-start magbasa? Sabi niya, gusto kong matuto. Sabi ko, pwedeng mo start Proverbs 1 sa umaga, Matthew 1 sa gabi. Kinabukasan, Proverbs 2 sa umaga, Matthew 2 sa gabi. Sabi niya, okay, dinote niya. General Manager ng Gucci, Southeast Asia. Kakontak na kami sa Instagram. Nag-message sa'yo din kanina. God worldwide. Kumbaga, ipakilala natin ng Diyos sa
pamamagitan ng negosyong to sa buong mundo. So yung gagawin natin, yung result, ano na yun? Given na. Kailan mong maniwala? Kasi yun yung formula niya. Principle yun yung belief. Di ba sabi niya, everything is possible for those who believe. So maniwala ka. Pero ang intention mo, maipakilala ang Diyos sa taong ito. Pero sa negosyong ginagawa natin, platform lang to. Huwag ka mag-focus sa pera. Pag nag-focus sa pera, naku, wala, ano ka, yayabang tayo pagka, at saka sisirain tayo ng pera. May pera ka dyan. Patikin mo yung 1,000 natin. Tignan mo to 1,000. Oh. Sa 1,000, Hoy, pasukin mo! Pasukin mo! Wala na, tapos na. Tapos na yung nakakaano. Tawad po, tawad. Alam niyo yung founding excuse me. Bilaw ka na ko. Founding fathers ng gumawa ng pera ng Amerika. Nakalagay sa pera nila, in God we trust. Sa atin naman ayun oh. Psalm 33:12 to. Pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Awit 33:12 sa Tagalog. Sa English, bless, ayun oh. Bless the nation that God is the Lord. Whose God is the Lord. Ito, kadalasan sa atin, di ba, in God we trust. Hindi tayo mag-trust dito. Sa pera na nga nilagay eh. In God we trust. Kadalasan, sa pera tayo nagtitiwala. Kaya minsan, sasablay tayo ngayon kasi nga, dito tayo nagtitiwala. Eh, ang nakalagay dito, pinagpala ang bayan na ang Diyos ang Panginoon. Sino ba ang Diyos mo? Minsan, ang Diyos mo yung pera. Kaya sa Matthew 6:24 nakalagay, you cannot serve two masters at the same time. You will hate the one or love the other. You will be devoted to the one or despise the other. You cannot serve both God and money. Hindi si Satan. At pinag-compare niya. Eh, ba yung pumapatay sa tao? Ang pera, walang kasalanan to. Yung pagmamahal mo dito. Kaya nga, you cannot serve both God and money. Either you will hate or love. Hindi mo pwede pagsabayin. Isa lang. Ang purpose ng ating prosperity, generosity. Kaya nga sa marketing plan natin, mapapansin mo, parang pamigay. Ang dami naiinggit sa labas. Gusto, ginagawa natin to para sila din, baka pwede nilang gawin din. Sabi sa Timothy 6, sinabihan ni Paul si Timothy, bata pa kasi yun, sabihan niya yung mga mayayaman, huwag nilang ilagay ang kanilang pananampalataya o tiwala sa pera. Kasi ito, ang bilis silang mawala niyan. Magtiwala sila sa Diyos na nagbigay sa kanila ng lahat ng meron sila ngayon. At nagre-reward ng Diyos. Konting shift lang. Iba yung mangyayari. May sinare sa amin isang pastor, batang pastor, na nakiusap namin sa Manila Pen. Alam mo yung The Mega Catch? Sa loop. Yung sila Peter ng isda. At biglang dumating si Jesus, sabi niya, doon, itapon niyo doon, ano niyo. Tapos parang ganyan, wala pa rin, sabi na, wala nang ano dito, wala nang ano, di ba fisherman sila eh. Wala nang isda, wala nang huli, kanina pa kami dito. Madaling araw pa lang. Wala talagang isda. Ang sabi niya, punta kayo sa deep. Doon, sa mas malalim.
Kahit na si Jesus hindi fisherman, pinakita nila, sila master na nila yon, pero nagtiwala pa rin sila kay Jesus kaysa sa kanilang sariling abilidad. Kasi pakinggan natin ito si Jesus, kung sinabi niya, sige. Diba sabi, paglagay nila doon, puno na yung net. Sabi nila, hindi nila kinaya. Yung kanilang bangka, magsisink na. Nung magsisink na yung bangka, at saka yung net nila, magbe-break na. Umawag na sila ngayon, nakasama. Tulong! Dumating yung ibang bangka. Sabi, tulong ngayon. So, na-share nila yung isda. So, merong dalawang lesson tayo matutunan. Una, makinig talaga tayo sa Diyos. Kasi siya yung magbibigay ng direction, di ba? So, kailangan, tayo sa Holy Spirit, nakikinig tayo. Minsan, meron tayong gagawin, ganito. Kailangan close tayo sa Holy Spirit. Hindi kasi sila maririnig kung wala tayong relasyon sa Kanya. Tama? Kaya nga, sabi ni Jesus, pag tumawag sa akin, halimbawa, ibang number, no? Pag sinagot ko, pero alam ko yung boses niya yun, alam ko agad. Sino ko? Di na. Pag tumawag si CBM, kahit ibang number, pag narinig mo boses niya, alam mo na agad. Bakit? May relasyon kayo. Intimate. Kaya sabi ni Jesus, sabi niya, my sheep know my voice. So pag anak tayo ng Diyos, may relasyon tayo sa Kanya, maririnig natin siya. Mali yan. Pero kung wala tayong relasyon, wala tayong communication sa Diyos, iba yung maririnig natin. Sige, gawin mo yan. Wala magko-convict. Ang Holy Spirit kasi taga-convict. So kailangan meron tayong relasyon sa pamamagitan ng magbasa ng Kanyang salita. Pangalawa, obey. Pag may sinabi siya, gawin lang natin. May tinanong sa akin si Pastor Noel dati, TFD days. Nagti-300 weekly na ako, pinakita ko sa kanya. Pastor, salamat ito na nangyayari sa amin. Alam mo, ito question na sa akin agad. DM, pag tanggalin ng Diyos sa iyo ang TFD, payag ka ba? Naglaban yung isip ko. Sabi ko, para sa isip ko lang, gusto ko sabihin kay Pastor, malabo naman siguro yun kasi si Lord naman nagbigay sa akin ito. Kawawa naman yung mga bagong sali, kawawa naman yung mga bago, di ba? Yun yung isip mo. Malabo naman. Hindi ako nakasagot agad, naglalaban yung isip ko. Imagine mo, nagdalawang isip ka. Bakit? Yung trust ko nasa TFD na. Pag nagdaan, wala na yung 100% kay God. Kasi nagdududa, nagano ka na parang double-minded ka na. Parang hindi kakayanin ng utak mo, di ba, na hindi siguro, alam mo. Hindi ako nakasagot agad. Hindi ka makasagot. Sabi niya, sa TFD ka na ba natitiwala? Sabi ko, hindi pa. Sabi ko, hindi Pastor. Okay lang po, kahit wala. Basta iyak-iyak na ako. Kasi pag umukay ako, talagang gagawin ni Lord. Ito, tampay tayo dito. Ha? Minsan, nagtatrust tayo sa bagay na eh. Akala natin yun yung source ng blessing. Nagtatrust tayo sa blessing na mismo. Hindi na dun sa giver ng. So sabi ko, Pastor, pag-pray mo ako na ma-overcome ko to. Kasi sabi ko, sige, kahit na Pastor, sure ka? Sure, Pastor. Kahit mawala, okay lang. Sabi niya, sige, pag-pray kita. At least yan ang lumabas sa bibig ko. Lagi mong tandaan yun, sabi sa akin. Ang Diyos pa rin ang nagbibigay. Huwag natin kalimutan yun. Iniwan ni Paul ang pagiging fisherman, ni Peter. Sabi niya, come follow me.
Iniwan na, pag binasa mo, iniwan nila eh. Pasok na. O, pangatlo. Basta huwag tayo mag-trust sa ibang bagay na masigit pa sa Diyos. Ang pagtitiwala mo, dapat sa Diyos lang. Yung pangatlo, eto, pinakamagandang lesson. Yung boat nila, di ba? Magsising. Lulubog. Sa dami ng islang nakuha. At yung net nila, maano na, masisira. Tama? Kapag hindi mo share yung blessing mo, ikakabagsak mo yun. Ikakalubog mo. At papunta sa wala, lahat ng pinaghirapan mo. Babalik lang ulit sa tubig eh. Kaya ang gagawin mo, kumuha ka ng share niya ngayon. Nung share niya, lalo pang dumami yung catch. Kapag sinolo mo lang lahat ng meron ka, hindi ka generous, hindi ka mapagbigay, yung anong meron ka, yun yung ikalulubog mo, sisirain ka nun. Baka mapunta ka sa droga, mapunta ka sa alak, yung mga bisyong walang ka sa sugal. Pag lalaki sa babae, pag babae sa lalaki. Huwag ano. Baka makita na kita sa host ko. Adonis na. Massage daw ka. Oo. Hindi. Promise. Ito sinabi niya, isama mo, lahat ng blessing natin, lahat ng ipapagawa sa atin ni Lord, hindi tayo pinanganak para sa sarili natin, lagi para sa ibang tao. Kaya, rewardan tayo ni Lord. Pero, kailangan mong i-share yun sa iba. Kaya, kung mapapansin mo, yung ating compensation plan, ang ating incentive, basta kung anong nangyayari sa atin, parang talagang binubu. Alam mo yun? Kasi, ano na ng company yun eh, savings na. Dapat. Diba? Ano na yun, kabig na yun ng company. Pero, para lahat masaya. Para mas madali gawin sa mga distributors. Eh pag ganon, lalong lumalakas. Kasi yun yung pangako, principle kasi. Alam mo yung ganon? Poso. Dati meron kami sa Davao, maglalagay muna ako ng tubig bago sabi, ng tito ko pag ano eh, tayong-tayin na ako eh. Kung walang tubig, sabi niya, lagyan mo muna. Oh, wala. Lagay muna akong tubig. Ako muna magbigay. Bago ako bibigay ng tubig. Pero nung nalagyan ko ng tubig, pag ganun, napakadaming tubig, di na nauubos. Kaya ganun. Pagka ganun ka lang, kabig ka lang, hindi ganun kalaki yung magiging blessing. Akala mo, yun na yun. Pero gugulatin ka ni Lord. Huwag niyong kalimutan. Si Mentor May. Amen. Short hair. Si Poy, jajam ka daw. Oh, jam. Sobrang ganda na ni ano? Ni Patsy. Yes! Blooming, no? Iba yung ano. Mga foreigner eh. Okay na Mentor ko. Singer. Kanta ka na, Poy. Pagka-drop siya. Oh, Itin daw. tapusin na natin para hindi na siya maano. Basta, ngayon, challenge. Hanap kayo ng mabibless. Hanap kayo ng mabibless. Huwag niyong ipakita, huwag niyong i-advertise, huwag niyong i-post. Basta magbigay lang kayo. Hanap kayo ng, yung mga walang kakayahan sa kailang sarili.
na kumita pa. Like yung mga matatanda, yung mga may sakit, yung mga bata. Bless nyo. Gawin yung part ng lifestyle nyo kasi yun yung deep. Yun yung sabi niya, pumunta ka dun sa malalim. Hindi pa tayo nagmalalim eh. Hindi pa tayo nagmalalim. Yung nagmalalim, yun yung tumutulong talaga dun sa mga walang kakayahan. Yun yung sinabi ni Jesus, remember the poor. Hindi pa tayo lumalim. Pag lumalim ka, yung nagbibigay ka na walang nakakaalam. Magpaaral ka. Yung walang kakayahan. Pero nandun yung determinasyon na mag-aral, pag lumapit sa'yo, paaralin mo. Pero wala nakakaalam. Kayo lang nung napinaaral mo, pwede. Pero huwag mo na ipapost na ikaw nagpaaral nun. Magbigay ka sa mga may sakit, matatanda na, yung mga hindi na kayang, yun kasi ang gusto ng Diyos, yung widow, yung naiwan. Dati kasi yung widow, walang trabaho. Dati, bawal magtrabaho yung babae sa bahay lang. Kaya pag namatay yung lalaki, at yung, kung may anak sila, maghihintay na lang yon na mamatay kung walang kapatid na lalaki na pwedeng bumuhay sa kanila. Kaya naalala mo doon sa Kings, pag binasa mo? Kaya yun, orphan. Anong orphan? Yung mga batang iniwan. So hanap kayo ng pwede nyo tulungan. Unahin nyo yung kapamilya. Kung baka meron kay kapamilya dyan na nahihirapan. Hindi pa tayo nag-deep. Hindi pa nakita. Pero pag nag-deep ka, ma-experience mo yung boat is sinking and net breaking na abundance. Boat sinking and net breaking na abundance. Yung hindi nakakayanin na yung abundance na lulubog kapag hindi mo sinishare. Yung net mo na talagang sobrang laki, sa dami na puputok siya eh. Pero kailangan mong mag-go deep. Ibig sabihin, kailangan mong magbigay ng tulong dun sa mga nangangailangan. Kaya sabi ni Paul, di ba? Sabi niya, sa Acts 20:35, dun galing yung it is more blessed to give than to receive. Pero bago yun, 34 muna. Sa 34 sabi niya, remember the Lord Jesus Christ said, di ba? Help the weak. Weak ibig sabihin, yung mga walang kakayahan. Hanap ka ng bata na gusto mag-aral, walang kakayahan, pag-aralin natin. Mag-set ka ng portion sa kinikita mo na pangtulong talaga. Maniwala ka. Kasi pagdating ng final judgment, yun din ang itatanong sa'yo eh. Hindi ka masisave doon dahil doon. Save tayo dahil sa tiwala natin kay Christ sa ginawa niya sa cross. Pero, kailangan may action yun. After that, kung totoong save ka, na-transform ka, ay ang gusto ni Christ talaga is help the poor. Hindi yung ibig sabihin na gawin mo silang tamad. Hindi ganon. Malalaman mo naman yun, di ba? Mag-set aside tayo. Kasi baka hindi natin nagagawa na. Baka nakalimutan tayo sa sobrang busy natin. Nakalimutan natin yung pinaka-principle ng prosperity. Generosity. If you sow sparingly, you will reap. If you sow generously, you will reap. Maaaring yung ngayon, yung kinikita natin sa sariling galaw natin. Pero once na ma-create natin o ma-activate natin yung principle na yon, boat sinking tayo. And net breaking. Abundance. Yung hindi mo kakayanin na sa'yo. Overflow. Ang dami. Pero unahin mo yung kamag-anak. Baka kasi naghihikaos yung kamag-anak mo. Mag-set aside ka na, depende sa'yo. Tapos paniwalaan mo kung saan ka dadalhin ng Diyos.
Iwasan natin ang inggit. Ang sa iba'y ibig mong makamit. Sarap na pala yun. Hindi. Envy. Rap pala, rap. Hindi, inggit talaga medyo... Oh, ang inggit kasi delikado. Ha? Matuwa tayo kung anong meron yung kapwa natin. Pero ito lang yung payo namin. Kailangan malagpasan nyo lahat ng mga records. Si Mentor Mail, nagpasan na niya eh. Yung record namin na sa networker. Yun naman lagi namin bilin eh. Gawin nyo yung nagawa namin, pero kailangan, ang gusto namin, malagpasan nyo ng sobra-sobra. Sabi ni Jesus sa kanyang disciple, sabi niya, nakita nyo yun, bumuhay ako ng patay. Tama? Yung naglakad ako sa tubig, yung lumpo nakalakad. Pero ang sabi ni Jesus, sabi niya, you can do greater than this. Yung nakita nyo sa nagagawa ko, kaya nyo pang lagpasan yun. So, kailangan, pag nag-create kayo ng leader, kailangan, i-empower nyo sila, sabihin nyo sa kanila na yung nagawa namin, malalagpasan mo pa. As a leader, kailangan natin mag-isip agad ng successor. Si Jesus 3.5 years lang siya nag-build. Kasi alam niya hanggang doon lang yung buhay niya. Turo agad, build agad. Kasi baka ma-comfort zone, maratagalan. Kaya Hana, kailangan mag 5 million ka na. Kasi 23 ka ba? 24? Naku. 25 ka na next year. Dapat ma-reach mo muna yung bago ka mag-25. Kailan ba birthday mo? I-reach mo yun. Huwag mo isipin na imposible kasi hindi naman ikaw gagawa. Yun ang problema sa atin kasi. Imposible agad kasi isip mo, ikaw yung gagawa. Eh sabi ni Lord, ako, hindi ko talaga kakayanin pag hindi mo ako papasukin na makialam dyan. Kasi ikaw na mismo umaharang. Kailangan, merong yep na mag 5 million naman. Hindi yan pressure. Passion ang tawag doon. Ilang kabataan ang ma-influence mo kay Lord pag nag 5 million ka na? Oh. Lahat maglo-Lord na yun. Kasi gagamitin ka lang naman niya para may pakilala siya eh. Eh wala naman makikinig pag mahirap eh. Sabihin na, sinong Diyos mo? Eh wala kang nga makain, di ba? Gaganunin ka. At paano tayo makatulong doon sa nangangailangan? Eh, kulang yung atin. Kaya, dapat yung grupo na nandito, yung mga nandito na grupo, kailangan next year. Lahat minimum 5M. Hindi naman tayo yung gagawa. Maniwala ka, ang Holy Spirit. Pag nakipag-cooperate lang tayo sa Kanya. Oh, kasi, hindi naman talaga, pag ang Diyos ang gumawa, kailangan imposible talaga sa mata ng tao. Minsan kasi, paano ba yun si Pres? Nang babaliw, nang-hype na naman. Tayo na kasi yung, sabi nila, kung kaya nyo na, di nyo ako kailangan. Okay na sa inyo yun, sige, 300,000 a month. Pero kung kailangan nyo ako, bubuhay ako ng patay. After 3 days, iba kasi siya yung waste niya iba eh. Kailangan natin umalign sa waste niya kasi pag hindi, tayo pa rin nagkikilos sa sarili natin. Ay kailangan nating mabaliw na mabaliw.
Babalik tayo sa kakayahan ng Diyos sa atin. Ay maniwala. Okay lang naman kasi si Jesus, di ba, kinakaingitan din siya ng mga nasa paligid niya. Kasi yung kanyang influence, di talaga maawat eh. So kung merong nainggit sa atin, okay lang yun. Ibig sign yun na relevant ka. Basta gawin lang natin ang tama. Dahil pag-cooperate natin sa Holy Spirit, sipagan natin. Si Paul, ang sipag ni Paul. Ang matindi, hindi siya yayaman. Yung pag-share ni Paul ng gospel, kahit piso hindi manghihingi. Pero ganun siya ka. Kasi yun yung purpose niya. Eh tayo nilagay tayo sa network marketing eh. Talaga entrepreneur tayo. Dito na tayo nilagay sa mundong ito. Yun yung sinabi ni Jesus na go into the world and make disciples. Ano yung world? Hindi yung bansa. Ang tawag doon cosmos. World, hindi, mundo. Mundo ng gobyerno, mundo ng showbiz, mundo ng architect. Alam mo yun? Tayo naman sa mundo ng negosyo. Specific sa mundo ng network marketing.